Esang natin kayong hingan ng pahayag po mula sa sandigan bilang kayo po etong nakakasakop or may mga concern din sa or kung meron po mga concern sa mga overseas Filipino workers natin or OFWs. So may kinalaman po doon yung pag-usapan natin dahil sa datos raw po ng PSA this year, tumaas daw po ng 2.19 million ma'am yung bilang po ng mga OFWs mula po sa 2.6 million sa nagdaang taon. Para po ba sa inyo ma'am, sa inyo sa Sandigan at positibo po ba ito or negatibo po? Positibo po yan, ma'am. Mm-mm. Lalo na po sa panahon ngayon dahil po sa taas ng bilihin at mababang sahod, kaya po karamihan po sa ating mga kababayan ay nagpupunta ng ibang bansa. Okay po. At ito ba ma'am, yung mga kababayan po natin na nangingibang bansa, in particular nga yung mga OFWs, para-parehas pa rin bang dahilan o reason ma'am, base sa mga natatanggap din yung mga datos din na dahil pa rin po talaga sa mababang sahod po at kakulangan po ng trabaho sa Pilipinas, ma'am? Yes po, ma'am. Karamihan po sa mga hawak naming cases sa opisina namin sa Sandigan, yan po ang mga hinanaing po ng kababaihan dahil kasagaran po sa ating mga OFW ay puro mga kababaihan. At ang kanila pong mga hinanaing ay kaya po sila nag-iibang bansa dahil po sa hirap ng buhay at wala pong saktong trabaho dito sa ating bansa. At napakaliit po ng sahod para po sa ating mga kababayan. Kaya po sila ay nag-iibang bansa. Okay po. So, meaning ma'am dito po sa 2.19 na million po na ito na naidagdag pong OFWs this year ay pawang karamihan dito or most of it mga kababaihan po, ma'am? Yes po, ma'am. At nasa 20% po niyan ay halos taga-Calabarzon po ang mga OFW natin. Okay po. Why is that po kaya ma'am na base po doon sa record po ninyo puro mga taga Calabarzon po yung mga nangingibang bansa po na mga kababaihan or mostly kababayan natin, ma'am? Yes po, ma'am. Dahil po sa hirap nga po ng buhay at wala din po silang sapat na trabaho, lalo na po ang mga nasa probinsya, kaya po nag-iibang bansa na lang po sila. Okay po. So, dito po sa datos na ito, ma'am, kasi from last year, mataas na rin siya at ngayon tumaas na naman po yung mga kababayan po nating OFWs. Ito po ba ay maaring pwede rin maging wake-up call sa ating gobyerno na parami ng parami yung mga kababayan po natin na mas gustong mangibang bansa kaysa manatili at magtrabaho po sa Pilipinas, ma'am? Opo. Noon at noon pa naman po, simula po ng 2023, na lagi po nating hinihiling sa ating gobyerno na bigyan po ng sapat na trabaho at mataas na sahod ang ating mga kababayan para po sana hindi na po mga ibang bansa ang ating mga kababayan. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin naman po inabibigay ang mataas na sahod para po sa ating mga kababayan. Kaya sila po ay nagpupursige pa rin po ng mga ibang bansa. Okay. So this year ma'am, kasi kayo po sa Sandigan isa sa mga nilalapitan or tumatanggap po kayo ng mga concern na mga OFWs or yung mga nasa ibang bansa na. Ngayong taon, marami ba kayong mga na-receive ma'am na mga reklamo or etong mga kababayan nating OFWs na humingi po ng tulong at lalo yung may mga concern sa kanilang employers po, ma'am? Yes po, ma'am. Usually po, ma'am, ang kasagaran pong hawak namin cases ay nangungula sa bansang Saudi po at Kuwait. Ang mga nairipat na rin po ng opisina ng Sandigan, diyan din po nanggagaling sa bansang Saudi dahil po kasagaran po dyan ay minamatrato ng mga amo, hindi po pinapasahod. Kaya po nanghihingi po sila ng tulong sa amin sa Sandigan.